Kumusta? Kumusta? Kumusta kayo dyan? O ikaw, friend, kumusta ka na? Oh, okay pa ba kayo? Ang bilis ng panahon, di ba? Katatapos lang ng Pasko. Anong ginawa mo nung araw ng Pasko? At natulog lang ako pagtapos kong magsimba. Kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin. Ang Noche Buena, ang spaghetti, ang hamon, ang lechon, ang salad, minsan lang daw isa sa isang taon. Pero pagtapos nito ay gagastos ako ng malaki. At pagtapos ng Pasko ay ubos na ang pera. Goodbye Pasko. Kaya anong ginawa mo? Natulog na lang ako ng mahimbing. Tulad kay Baby Jesus. Hayan si Baby Jesus. No? Natulog ako ng mahimbing sa araw ng Pasko. Healthy na at mahimbing pa. At pagtapos ng Pasko, anong ginawa mo? At pagtapos ng Pasko ay New Year na! Pero tinulugan ko lang ang New Year pagtapos ko magsimba. Bahala sila dyan, mag-ingay at magputukan. Sayang lang ang pera ko. Pero pagtapos ko magsimba ay nagdasal ako ng Santo Rosario. Pagkilala sa mahal na ina ni Mama Mary sa pagpasok ng taon. Yun ang tunay na kahulugan ng New Year. Ang bilis talaga ng panahon. 3 Kings na. Tapos ay pista ng Nazareno. Tapos pista ng Santo Niño. Tapos mahal na araw na at muling pagkabuhay na. Tapos pista-pista sa mga probinsya, sa iba't ibang sulok ng ating mga probinsya. At pista-pista ng mga patron-patron ng mga santo, hindi ba? At kung ano pang selebrasyon, malapit na ang Jubilee year sa 2025. At pagtapos, bilangan na naman ng 100 years before Christmas. At Pasko na naman! At bagong taon uli, paulit-ulit na, paikot-ikot. Hi! It is so boring. Boring? Boring? Boring! Masyado na kasing konvensyonal at nasanay na tayo sa ganitong takbo ng buhay. Nagiging exciting lang kasi may selebrasyon. Pero kung tutuusin, paulit-ulit na at di mo na ma-feel ang tunay na kahulugan nito. Hindi mo na ma-feel ang tunay na meaning nito. Buti pa ang 3 hari. Ayan na sila. Si Gaspar at si Baltasar at si Melchor, not necessarily in that order. Lapit kayo. Lapit kayo. Buti pa ang 3 hari, binigyan ng pangalan, kahit wala namang sinasabing pangalan sa banal na kasulatan tungkol sa 3 hari. Hindi nga sila hari, kundi mga magi kami, mga pantas kami, mga scientist kami, o mga anthropologist kami, o mga sociologist kami, whatever. Aba. Pero, ang experience nila, kasi naglalakbay sila, nag-explore, hinahanap nila ang star, ang bituin. Teka, nasa na ba yung star na yan? Nasa na ba yung mga bituin? Ito ang star, ito yung bituin. Diba? Yan yung star, yan ang bituin na hinahanap nila. Nag-explore kami, hinahanap namin ang bituin. Sa totoo lang, hindi naman sila ang tunay na bida sa kwento, kundi ang tunay na bida ay si Jesus. Si Jesus ang tunay na bida sa kwento ng mga Magi at sa kwento ng 3 hari, ang batang si Jesus. Natagpuan nila si Jesus at nagbigay-pugay sila. Sinamba ang batang si Jesus. Exciting ang buhay nila. Kasi nga, laging naghahanap, laging may bago sa buhay nila. At ano ba ang bago sa buhay mo? Nakita nila si Jesus. Yes, si Jesus ba ay nakita mo? Natagpuan mo rin ba sa buhay mo para hindi maging boring at conventional ang buhay mo? Minsan kasi, masyado na tayong pamilyar sa mga selebrasyon. Paulit-ulit na lang. Pero, si Jesus pa ay nagpahayag sa buhay mo. Sa araw-araw na takbo ng buhay mo. Ang tawag natin dyan ay everyday grind. Everyday grind. Araw-araw na pakikibaka sa ordinaryong takbo ng buhay mo. Yan ang everyday grind, no? Sa paggising mo sa umaga,
sa pagdarasal mo, sa pag-jogging mo, exercise mo, o sa pag-breakfast mo, sa paglilinis ng bahay, pagpasok sa school o sa trabaho, o sa opisina, sa mga apostolate mo, sa mga seminar mo, sa mga worship mo, sa paglalaro ng sports, paggawa ng assignment, o gawaing bahay, sa pagte-text mo, sa pagmo-mobile games mo, sa pagko-computer mo, o sa pagbabanding sa kaibigan mo, kahit na sa panliligaw mo, hanggang sa pagtulog mo, etc., etc., etc. Nakita mo ba si Jesus? Si Jesus ba ay nagpahayag sa iyo sa bawat takbo ng buhay natin? Yun ang ibig sabihin ng Epiphany. Paano nagpahayag si Jesus sa buhay mo? Nakita mo ba siya sa araw-araw na takbo ng buhay mo? Sa pangyayari ng buhay mo? Happy Epiphany! Ang pagpapamalas, pagpamahayag, manifestasyon ni Jesus sa buhay natin. Amen. 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 Iyon ang tunay na kahulugan ng araw ng Three Kings na sinasabi nyo, Blessed Epiphany, dito sa Kwentismo, Kwentong Katisismo. Amen. Amen. Amen.